Hindi lang kulong ang solusyon na hinahanap ni Public Works Secretary Vince Dizon para sa mga sangkot sa anomalya sa multi-billion pesong flood control projects. Ayon sa kanya, ang mga ito ay dapat obligadong ibalik ang mga salaping nakuha mula sa sambayanang Pilipino dahil sa katiwalian. Hindi sapat na makulong, kailangan nating ibalik ang pera ng tao, sabi ni Dizon sa isang press conference. Bilang unang hakbang, nakipagpulong siya sa Anti-Money Laundering Council (AMLC) upang talakayin ang pag-freeze at forfeiture ng mga assets ng mga individual na nasa mga graft complaints na inihain ng DPWH. Ayon kay Dizon, may mga kasong isinampa na laban sa 20 government engineers at ilang private contractors mula sa Bulacan dahil sa multi-billion pesong scam. Sabi pa niya, kung may ghost project, chase natin ang mga ito. Hindi lang Bulacan ang nasa listahan, may mga planong kaso rin laban sa mga proyekto sa Oriental Mindoro. Kailangang gawing masigasig ang DPWH sa mga ito upang maibalik ang kayamanan ng bayan. Samantala, sa University of the Philippines Diliman, mahigit 3,000 estudyante at guro ang nag-march out mula sa kanilang klase upang ikondena ang katiwalian sa mga proyektong pinondohan ng gobyerno. Huwag tayong maging neutral, panawagan ni UP President Angelo Jimenez sa mga estudyante. Tayo ay may moral na responsibilidad na magbigay ng solusyon sa mga tunay na problema ng ating bayan. Mukhang ito ay simula pa lamang ng mas malaking laban sa katiwalian. Ang mga taga-gobyerno at contractors ay dapat handa na sa pagsagot sa mga tanong ng sambayanan.